Kumusta mga boss? Welcome sa Backstalks PH. Usapang kamao, let's go! Pero bago ang lahat, paki-subscribe, like, and share muna mga boss. At don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos natin. Okay mga boss, alam nyo na kung sino ang pag-uusapan natin ngayon. Walang iba kundi ang pambansang kamao, si Manny Pacman Pacquiao. So ayun mga boss, bagong update ito ha. Kagabi lang nakita si Pacman sa Los Angeles, California kasama si Jinky at buong team Pacquiao. Oo, tama yung narinig nyo. Balik training na naman si Idol Manny. At hindi lang simpleng workout yan ha. May video pa nga kung saan makikita si Pacman na nagjo-jogging sa kalsada. Tapos dire-diretso agad sa gym para mag-sit-ups. Parang batang gustong magpa six pack bago mag-Pasko. Sabi ng mga insiders, seryosong training camp na ito. Ibig sabihin, malapit na ang laban. Pero teka muna mga boss, sino nga bang kalaban ni Pacman sa pagbabalik niya? Ayan ang malaking tanong ngayon. May dalawang pangalan na lumulutang. Una, si Rolando "Rolly" Romero na kasalukuyang WBA welterweight champion. At pangalawa, syempre ang matagal nang hinihintay ng buong planeta, ang rematch kay Floyd Mayweather Jr. Kung matutuloy yung laban kay Romero, panigurado title shot agad yan para kay Pacquiao. Pero kung kay Mayweather naman, aba yan ang literal na laban ng dekada part 2. Siguradong dudumugin ng fans kahit magkano pa ang ticket. Alam mo mga boss, nakakatuwa lang isipin, 45 na si Pacquiao pero grabe pa rin ang kondisyon. Habang tayong mga ordinaryong tao, hingal na sa 3 minuto sa treadmill, si Pacman naman nakasampung rounds pa sa shadow boxing. Tapos jogging pa sa labas, parang walang bukas. At kung mapapansin nyo, ibang-iba yung aura niya ngayon. Seryoso pero masaya. Parang alam niyang may malaking laban na paparating. Sabi nga ng mga kasamahan niya, sa training camp, parang 30 taong gulang ulit si Bossing. Naka full gear, high energy at may focus talaga. Kung matatandaan nyo mga boss, yung huling laban ni Pacquiao at Mario Barrios, sinabi ni Pacquiao na hindi siya 100% condition that time kasi 2 buwan lang siya nag-training. Kumbaga bitin sa ensayo si Pacman mga boss. Kung world title fight kasi dapat at least 3 buwan ang training. Full camp! Kita nyo mga boss, kahit gaano katagal sa sport, disiplina pa rin ang puhunan ni Pacman. Walang shortcut, walang tsamba. Sa mga latest clips, makikita mo rin na hindi lang jogging ang routine niya. May sparring na ulit na may meet session. At kahit yung speed bag, nilalampaso pa rin niya parang hindi tumanda. Ang kamay ni Pacquiao, parang jackhammer pa rin. Yung kaliwa niya, ayun, deadly pa rin kahit siguro natutulog. Sabi nga ng isa sa mga coaches, kapag si Manny ang nag-training, wala kaming oras magpahinga. Ganun ka-intense mga boss. Ngayon, kung si Rolando Romero nga ang target, magiging interesting yan. Kasi si Romero, kilalang agresibo, no? Puro power shots. Kung ganun, perfect style yan para kay Pacquiao na alam nyo naman kapag may sumusugod, si Pacman lalong nabubuhay. Pero kung si Floyd Mayweather Jr. naman ang makasama sa ring, aba, ibang usapan yan. Baka ito na ang ultimate redemption fight ni Pacman. Dati na siyang nadali sa decision ni Mayweather, kaya siguradong gusto niyang makabawi. At syempre, pera-pera din yan mga boss. Baka maging biggest money fight of the decade ulit. Next year, January? Where? Here. In Vegas? Nancy. Nah. With who? You can't say? Right. That's a secret. You know. Well, good luck, best of luck. Thank And I you. know you're gonna win. Thank You're you. my favorite. Gracias. Maybe Mayweather, maybe somebody else, maybe Rolly, maybe anybody. We don't know. It's gonna be big. It's gonna be the biggest fight. Ngayon, lipat naman tayo sa isa pa nating Pinoy boxing legend, ang Filipino Flash. Nonito Donaire Jr., grabe mga idol, kahit 43 taong gulang na, hindi pa rin nagpapahuli. Nasa Omega Boxing Gym na siya ngayon, tuloy-tuloy ang sparring sessions para sa upcoming fight niya sa Japan kontra kay Seiya Tsutsumi ngayong Disyembre. 17 ito ay para sa WBA Bantamweight World Title Belt. At kung mananalo si Donaire, magiging isa na naman siyang multi-division world champion sa edad na 43. Ibang klase talaga ang Pinoy heart mga boss. Pero eto ha, hindi biro ang kalaban po niya. Si Tsutsumi ay 29 na taong gulang lang, bata, malakas at may undefeated record. 12 panalo, 8 by knockout. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit underdog si Donaire dito. Pero syempre, kung may natutunan tayo kay Nonito, never underestimate the veteran. Hindi mo kasi pwedeng balewalain ang one-punch power ni Donaire. Siya yung 2 beses ginawaran ng Ring Magazine Knockout of the Year, kaya isang clean shot lang.
pwedeng lights out agad ang kalaban pero ayon sa mga analyst dapat mag-ingat si Donaire. Kung di dumating ang knockout opportunity, kailangan niyang manalo sa puntos. Steady jab, smart defense at ring control kasi baka mamaya lumamang lang sa huling rounds ang kalaban. Kaya focus muna sa game plan bago hanapin ang knockout. At eto pa mga boss, mainit din ang usapan tungkol sa isa pang Pinoy, ang dating WBO Bantamweight Champion si John Riel Cuadro Alas Casimero. Ayon sa kanyang kampo, tutulong daw si Casimero sa Japanese promoter na si Koki Kameda para linawin ang issue ng game fixing allegations na kumalat kamakailan. Aba, medyo mabigat to ha. May nagsasabi raw na scripted fight kuno pero ayon sa team ni Casimero walang katotohanan yon. Isa pa nga sa mga miyembro ng team niya ang sinisisi walang iba kundi si Coach Jason. Oo mga boss, ang kapatid ni Cuadro Alas. Madaldal pa kasi ito sa puwet ng manok. Ano-ano na lang ang mga sinasabi sa live. Kaya medyo mainit pa ang sitwasyon pero knowing Cuadro Alas, hindi yan basta papayag na may bahid ang pangalan niya. Kaya inaasahan natin na aayusin nila ito sa Legal at Sports Commission level. Grabe mga boss, 3 Pinoy boxers, 3 kwento ng laban, disiplina at respeto. Si Pacquiao ang legend na ayaw tumigil sa paghabol ng greatness. Si Donaire, ang veteranong patuloy na pinapatunayan na edad ay numero lang. At si Casimero ang mandirigmang di umaatras kahit sa kontrobersya. Sabi nga nila, once a fighter, always a fighter. At yan ang tatak ng Pinoy sa mundo ng boxing. Ang pots. Kaya mga boss, tapusin natin sa isang tanong. Kung pipili kayo, sino ang pinakaabangan nyo sa 3? Si Pacman, si Donaire o si Casimero? Kaya mga boss, stay tuned lang tayo dito sa Box Talks PH dahil siguradong dito nyo unang maririnig ang official fight announcement ni Pacman kung may weather ba o bagong kalaban sa title hunt. At gaya ng lagi kong sinasabi mga boss, kung gusto nyong updated sa lahat ng suntukan sa loob at labas ng ring, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong kasali sa Usapang Kamao. Ito ang Box Talks PH kung saan bawat suntok may kwento. Peace out mga boss. Let's go!